sigurado magagalit na naman ang mga tatanga-tangang Duterte supporter kay Congresswoman Jinky Luistro sapagkat sinabi po nito sa isang interview na ang sagot po nitong si Vice President Sara Duterte, nakalimutan ko na naman, dapat ang tawag natin sa kanya, President wannabe, ay mistula pong motion to dismiss. Bakit po kaya yan sinabi nito pong si Congresswoman Jinky Luistro? Alam po kasi ninyo mga tol, yung naging sagot po nitong si Sara Duterte sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado ay hindi naman po tumugon doon po sa mga alegasyon. Bagkos hinihimok po nito ang Committee on Justice na i-dismiss ang kaso laban po sa kanya. Maliwanag pong sinasabi ayon po kay Congresswoman Luistro, ang chairperson po ng Committee on Justice, na wala po yan sa panuntunan at prohibited nga po yan, ipinagbabawal po ang motion to dismiss, no? Kaya dapat sinagot na lamang sana nito pong kampo ni Sara Duterte yung mga alegasyon. Bagkos ito po yung buod ng kanilang tugon sa mga alegasyon ng impeachment complaint number 3 at impeachment complaint number 4. Basahin po natin ang buod ng kanilang ad cautelam or yung pag-reply po ng meron pong caution. No, ibig sabihin, isinasaalang-alang po nila yung proseso pero hindi po nila inaalis o isinasantabi yung karapatan po nilang questionin ito, partikular marahil sa Korte Suprema. Buod ng dokumento, sagot ni Sara Duterte sa impeachment. Nagsumite ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng opisyal na sagot sa mga impeachment complaint sa House Committee on Justice. Ang layunin ng dokumento ay ipabasura ang mga reklamo laban sa kanya. Pangunahing punto ng depensa ni Sara Duterte. Una, inuulit lamang daw ang lumang kaso. Ayon sa sagot, ang mga bagong impeachment complaint ay pareho lamang ng mga alegasyon sa mga naunang reklamo noong 2025. Ang mga naunang articles of impeachment ay idineklara ng walang bisa ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Dahil dito, dapat din daw ibasura ang mga kasalukuyang reklamo. Dahil po ito'y natalakay na natin kanina sa unang ating live streaming, hindi ko na po kukomentan ito pong binabasa ko. Kung gusto nyo pong marinig ang komento ko po tungkol po dito sa ating binabasa, ay balikan po sana ninyo yung live streaming natin kanina. Ikalawa, wala raw malinaw na ultimate facts. Ayon sa dokumento, ang mga reklamo ay puno lamang ng haka-haka, espekulasyon at konklusyon. Wala raw tiyak at konkretong facts na magpapatunay ng impeachable offense. Dahil dito, wala raw sapat na basihan para sagutin ang karamihan sa alegasyon. Ikatlo, paglabag umano sa due process. Isa sa pangunahing argumento, nilabag umano ng House Committee ang karapatan sa due process ng Vice President. Ayon sa depensa, iba raw ang naging pamantayan sa pagtrato sa impeachment laban sa BP kumpara sa ibang kaso. May double standard sa pagsusuri ng mga reklamo. Ikaapat, issue sa affidavit ni Ramil Madriaga. Malaki ang bahagi ng depensa laban sa testimonya ni Ramil Madriaga. Ayon sa sagot, ang affidavit niya ay walang sapat na ebidensya, puro alegasyon lamang at hindi napatunayan. May isinampa ring perjury complaint laban sa kanya sa Taguig. Ikalima, walang ebidensya ng plunder, corruption o bribery. Ayon sa dokumento, walang malinaw na ebidensya na nagkaroon ng plunder, malversation, graft and corruption o bribery. Wala rin umanong patunay na may personal na pakinabang si Sara Duterte or may ill-gotten wealth. Ika-anim, issue sa SALN at bank accounts. Tinuligsa rin ng alegasyon na may hindi idineklara na yaman. Ayon sa depensa, ang mga alegasyon ay batay lamang sa lumang online article noong 2016. Kaya ito ay hearsay at hindi mapagkakatiwalaang ebidensya. Ikapito, command responsibility. Ayon sa reklamo, maaaring managot ang Vice President sa ginawa ng mga tauhan niya. Sagot ng depensa, hindi sapat ang posisyon o hierarchy upang managot ang isang opisyal. Kailangan munang mapatunayan ang aktwal na krimen ng mga tauhan. Panghuling konklusyon ng dokumento, ayon sa kabuuang argumento ng depensa, walang malinaw na ebidensya ng anumang impeachable offense. Puro speculation, assumptions at legal conclusions ang laman ng mga reklamo. Hindi rin umano nasunod ang due process sa pagdinig ng impeachment. Yan po
yung buod na pinagawa po natin kay ChatGPT base po sa 13-page na ad cotelam reply, ad cotelam reply nito pong ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po ng impeachment complaint laban po sa kanya. Pero syempre, katulad po nung naging tugon diyan kanina sa interview kay Congresswoman Jinky Luistro, sa kanyang pag-assess, ito po ay mistulang motion to dismiss na prohibited pong pleadings diyan po sa Committee on Justice kaugnay po ng impeachment case, Pero bago natin puntahan ang interview kay Congresswoman Luistro, ay meron pong napakahalagang tugon ang endorser po ng mga impeachment complaint kay Sara Duterte, particular ito pong impeachment complaint number 3 at sana mag-follow through na rin yung impeachment complaint number 4 na si Atty. Nathaniel Cabrera. Gawin niya na rin ang ginawa po nitong sina Atty. Ligutan na hindi na po sasagutin pa, meaning iwe-waive na po nila yung 3-day na ibibigay sa kanila bilang pagtugon sa pagsagot na yan ng kampo ni Sara Duterte. Kaya kung gagawin din po ng ika-4 na complainant na si Atty. Nathaniel Cabrera ang pag-waive sa 3 days po na pagsagot na ito, mas mapapabilis po ngayon ang proseso. Ayon po dito sa balita ng Newswatch Plus Philippines, complainants Duterte's reply a non-answer. Update, the complainants in the third impeachment suit filed against Vice President Sara Duterte have waived their option to respond to the second highest official's formal reply to the ouster complaints, calling it a non-answer. Particularly concerning is respondents' obvious completion of what is otherwise a clear and basic distinction between ultimate facts on one hand and evidentiary facts on the other hand, or yung pagbabaluktot po nila o maling pangangatwiran sa pagitan po ng dalawang bagay. Ito po yung ultimate facts at saka evidentiary facts. Pero para mas maging malinaw sa atin ngayong live stream, bahagya po nating pahapyawan ng paliwanag kung ano po ba ang ibig sabihin ng ultimate facts at saka evidentiary facts. Ang ultimate facts, ito po yung ginawa na paglabag, For example, sa kaso ni Sara Duterte dito sa impeachment sa kanya, yung mismong pagbabanta niya sa ating Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker. That is the ultimate fact. At ano naman yung evidentiary facts? Siyempre, yung magpapatunay na siya po ay talagang nagsalita, nagbanta, o ginawa yung mga pagbabanta po na yan. At yun po ay makikita po natin sa pamamagitan ng mga ebidensya. Katulad po ng mga video na naka-upload sa iba't ibang social media accounts or social media platforms katulad po ng YouTube kung saan makikita nyo po doon na talagang nagbanta naman ito pong si Sara Duterte sa ating Pangulo, sa ating First Lady at sa dating Speaker. Ngayon, tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Amando Ligutan, the group's lawyer, said their manifestation of waiver was submitted electronically at 11:02 a.m. Duterte filed her reply to the impeachment suits before the House Committee Justice on Monday, March 16, past 4 in the afternoon. At hindi na po natin babasahin ito mga tol, Ang suma total lang naman nito, winave na po ng complainant yung kanilang karapatan para sumagot, meaning yung 3 days tapos na yon. Pero ang isa pa kasi ditong concern, meron pang isang impeachment complainant si Atty. Nathaniel Cabrera. Kaya sana sa mga darating na impormasyon na makakalap po natin, gayahin niya na rin po ito pong ginawa ni Atty. Ligutan at ng mga iba pang complainant na i-waive na rin para mas maging mabilis na po ang proseso na instead bibilangin pa yung 3 days, magsisimula na possibly doon po sa tinatawag po na determination of sufficiency in grounds. At ngayon, pakinggan po natin mga tol si Congresswoman Jinky Luistro sa kanyang interview kanina dito po sa DZMM. Kausapin natin ang chairperson ng House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative si Congressman Jervil Luistro. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am.
Good morning, Doris and Robert, and thank you for having me dito sa Tandem ng Bayan. Ayun, Yun. tumumpak din. Ah. Po. Kaya alam po namin busy din kayo Oo kung nga. pupuntahan kayong activity, pero unahan na po namin at ma'am, no, unang-una po sumagot na po ang kampo ng Vice President. Nabasa na po ba ninyo at kumusta po yung sagot ng Vice Presidente? Well, apparently for me, it doesn't seem like an answer, no? While I was reading the answer, it looks like a motion to dismiss, no? Maliwanag sa ating rules of impeachment ng House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading dito sa impeachment proceeding, no? At least if I base it on the allegations contained in the answer, hindi siya responsive dun sa grounds, dun sa offenses alleged in the impeachment complaint. In effect, parang hindi sumagot, and instead, they are questioning the proceeding before the Justice Committee in support of their intention to dismiss the impeachment complaint, no? At least, from my perspective as a lawyer, that's how I see the answer of the Vice President. Opo. Kung ang binabanggit po kasi ng kampo ng Vice President, kasi from the beginning naman daw po, hindi rin naman daw po malinaw yung mga Yan. detalyadong akusasyon. Hindi natumbo. Oo, wala din naman na natubo. Kaya paano sila sasagot ng punto por punto kung hindi naman daw malinaw yung mga ibinabato laban sa Vice President? Of course, we beg to disagree to that, no? Masaksihan ng Tama. sambayan ng Pilipino ang ating naging deliberasyon. Tama. Una ay sa sufficiency in form. Ito, pinaliwanag po natin kanina ito ng komprehensibo, mga tol, no? Mula po doon sa pagpapile ng impeachment complaint noong February 2 at nang ito po ay masundan noong February 6 and February 18 respectively, no? At nang ito po ay i-refer sa calendar business order ng House of Representatives at nang eventually talakayin na po ito ng Committee on Justice on March 2, 3, and 4 for determination of sufficiency in form and in substance. At nakita po natin, tama, ito pong si Congresswoman Jinky Luistro na ang publiko napanood po iyon at alam na alam po natin na yung impeachment complaint number 1 and number 2 ay sinet aside and withdraw respectively, samantala yung impeachment complaint number 3 at number 4 sa determination ng sufficiency in form noong March 2, nakakuha po ito ng unanimous votes. Even ang kakampi ni Sara Duterte na si Bong Suntay o kung sino man sa miyembro ng Committee on Justice na kanila pong kaalyado ay bumoto na sufficient in form, unanimous po ang naging boto nung araw po na yon. Tapos nung magkasunod na araw nung 3 at 4 ay nakakuha naman po ng 54 votes declaring sufficiency in substance based on those grounds allegedly committed nito pong si Sara Duterte as an impeachable offense. At siguro naman, kung ikaw po talaga mag-iisip dito ng objective, hindi mo ikakatwiran ngayon na walang sapat na basihan. Sapagkat ang prosesong pinagdaanan ay determination pa lamang ng sufficiency in substance. Hindi pa po ito determination kung meron po bang sapat na ebidensya. Kasi yan po ay sa mga susunod po na proseso like yung sufficiency in grounds determination, no? And eventually, yung tinatawag po na mini trial para lamang ma-establish kung meron po ba talagang sapat na basihan para ito po ay pagbotohan sa plenaryo and eventually iakyat po sa impeachment court or sa Senado. Patuloy po natin pakinggan dito si Congresswoman Luistro. Pangalawa ay sa sufficiency in substance, and apparently maliwanag yung grounds na inilatag ng ating mga complainants doon. That is why we are giving opportunity to the Vice President, our respondent, to respond dun sa mga offenses at sa mga grounds na na-incorporate dun sa dalawang complaints, no? Ngayon,
considering that the answer is not responsive to the complaint, it appears like unrebutted yung mga allegations ng complainant. Kumbaga, since hindi sinagot directly, it is as if tinanggap yung allegations na ito and we will be perceiving this as general denial ng mga allegations doon sa complaint. No? We respect the opinion of the camp of the Vice President, but of course, we've been very cautious in the compliance to our rules, and the members voted, and we have to understand that in matters of sufficiency of form and substance, ang sabi sa ruling ng Merceditas Gutierrez, this is based on the exclusive judgment of the individual members. No? Nakita natin yung boto. 54 versus 1. So it only means that the members of the Justice Committee are all satisfied that these two complaints, the third and the fourth, both complied, not only in form, but even in substance. Actually, sayang. Sayang yung opportunity na sana na-address lahat ng mga alleged offenses and grounds sapagkat ito yung matagal nang hinihintay ng ating mga kapwa Pilipino. Ang kasagutan sa mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Oh, yun ang sinayang na opportunity. Ano? Kung wala kasi talagang kasalanan itong si Sara Duterte, simple lang naman yan eh. Nasa formal proceedings na po ito eh. Kaya dapat sumagot po siya. Kasi baka sabihin ng mga DDS, on the other hand, inaakusahan din naman si Bangag. Ganun ang tawag po nila kay Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Si Martin Romualdez or Tambaloslos. Bakit ayaw po nilang sumagot? Magkaiba po yung sitwasyon. No? Wala pa po sa formal proceedings kaya hindi po dapat sumagot ang Pangulo o si former Speaker, now Congressman Martin Romualdez. Pero kung aakyat yan sa tamang proseso o dadaan yan sa tamang proseso, which is parang ayaw magpasakop doon nito pong 18 Marines dahil ayaw po nilang magbigay ng individual affidavit po nila, though sinasabi na Attorney Levito Baligod na payag naman, pero sina Attorney Ferdinand Topacio at Mike Defensor ayaw pumayag and the rest of them ayaw na rin, walang magagawa ang NBI kung hindi para silang nasa stalemate, ano, na hindi makakapag-proceed kasi paano mo ngayon masusuri ng maayos yung mga alegasyon kung ayaw makipag-cooperate ng mga nagrereklamo. Pero dito po, magkaiba ang sitwasyon. Napaka-cooperative ng mga nagrereklamo, dumaan sila sa tamang proseso, inilatag po nila yung kanilang mga basihan at mga ebidensya para po masampahan ng impeachment complaint ito pong si Sara Duterte diyan po sa House of Representatives, no? Kaya hindi nila pwedeng ikumpara yung dalawang aspeto na magkaiba, mga tol. Ganun lang kasimple 'yon. Kung kailangang ipatawag ang mga inaakusahan nila sa tamang forum, tingin ko pupunta, sasagot po si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ginawa na nila 'yon sa impeachment complaint, 'di ba? Hindi nga lang nakaporma. Bakit hindi nakaporma? Kasi sabi sa Committee on Justice, sufficient in form but not sufficient in substance. Kay Congressman Martin Romualdez naman, hindi naman siya impeachable officer, dapat madala muna nila yon sa tamang forum. At least sa prosecutor level lamang para makasagot doon, ito pong si Congressman Martin Romualdez. Kaya balik po tayo dito. Kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte, bakit ayaw sumagot? Bakit pilit dinadaan sa teknikalidad? No, kaya ako, nakikita ko ito, parang ikalawang version po ito ng pag-akyat sa Korte Suprema. Ang pinagkaiba lamang, noong nakaraang taon, ang nakaupong Senate President ay si Chis Escudero. At alam naman natin ang naging galawan ni Chis Escudero noon, imbis na forthwith na delay hanggang sa di na natin mabilang yung mga araw, pati mga linggo, kung hindi buwan na lamang. Ano? Inabot po ng since February, March, April, May, June, July, 5 buwan.
para lamang ma-delay nila hanggang sa lumabas yung desisyon ng Korte Suprema at pumanig ito kay Sara Duterte. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Ako, malakas ang paniniwala ko na aakyat muli ito sa Senado at gagawin din nila yan, kukwestiyon nila sa Korte Suprema pero hindi na magpapadala sa sitwasyon si Senate President Tito Soto. Nangako si Senate President Tito Soto dito na the moment umakyat ang articles of impeachment sa Senado, magpo-proceed sila forthwith sa trial. Ayan po ang aabangan natin. Ituloy po natin pakinggan ang sinasabi po dito ni Congresswoman Luistro. So, ibig po ba sabihin nito, ma'am, ay hindi na natin talaga makikilala si Mary Grace Piatos and friends? We will simply proceed, Doris, no? So, on Wednesday, mag-discuss lang tayo ng preliminary matters because I understand that the complainants still have a period of 3 days to file answer. And upon receipt of which, mayroon ulit ang ating Vice Presidente 3 days to file rejoinder, no? So, on Wednesday, because we want to take advantage of the opportunity na last session dito, we will be discussing some preliminary matters. Like, for example, ano bang appreciation ng House members with respect to the motion? Ano ba ang appreciation ng members with respect to the transfer of custody? Meron bang kailangan baguhin among the ground rules? We need to seek the permission also of the plenary with respect to the intention to hold session during recess, no? So, itong mga matters na to, gusto namin mapag-usapan on the last day of our session sapagkat may mga kakailanganin kaming permission, conformity, or authority that will be coming from the plenary, no? So, we are taking advantage of the last session day on March 18, that is Wednesday. Bagaman, as early as now, we are inclined already to really proceed to hearing the impeachment complaints during recess. Yun nga lang, we need first to seek the authority from the plenary. No? So, this Wednesday, preliminary matters muna. And then, perhaps, ang kasunod dyan, determination of sufficiency in ground kapag kompleto na ang responsive pleadings. And after determination of sufficiency in grounds, we can proceed to the hearing proper where the committee is already authorized to address the motions, the requests, and all other matters concerning evidence and witnesses which will be presented by the parties. No? So indeed, Robert and Doris, if it will be declared na merong sufficient ground, magkakaroon po ng mini trial, should I say, before the Justice Committee. Ayun naman pala, partner. So, kasama din po dyan, ma'am, yung issue po ng conflict of interest. No? Okay, bago natin ituloy ang pakikinig dito kay Congresswoman Luistro, meron pong post, ito pong si Attorney Wilfredo Garrido at sinasabi niya po dito, Sara's answer is sloppy. No? I-translate natin in Tagalog para babasahin ko na lamang at mas madali pong maunawaan ng ating mga manonood. Sagot ni Sara, magulo at palpak. Panulat po ito ni Attorney Wilfredo Garrido translated in Tagalog using ChatGPT. Sino mang abogado na may sapat na kakayahan ay madaling babatiko sa sagot ni Sara bilang pang-amateur sa pinakamabuti o parang isang pirasong papel na walang halaga sa pinakamasama. Ouch! Naturingang Fortune at Narbasa yata yung abogado ni Sara Duterte dito, tapos ganito yung observation ng kapwa nila lawyer, ano? Pang-amateur sa pinakamabuti, isang pirasong papel na walang halaga sa pinakamasama, magulo at palpak. Hindi ito ginawa sa tamang forma. Ang isang answer o sagot ay karaniwang binubuo ng 3 bahagi. Una, admissions or denials or pag-amin o pagtanggi. Ikalawa, affirmative defenses or mga depensang legal. Ikatlo, counterclaim, hindi naaangkop sa impeachment case. Ang mga pag-amin at pagtanggi ay dapat tiyak at tumutukoy sa partikular na tala sa reklamo.
In short mga tol, yung una at ikawalawa lamang dapat ang inobserve dito ng depensa. Pag-amin o pagtanggi at mga depensang legal. Pero hindi po ganun yung nakita natin. Ganito dapat ang forma. Inaamin ng dependent o bahagyang inaamin ang talata X sa complaint. Mariing tinatanggi ng dependent ang talata X sa complaint at ang katotohanan ay, o yan ang mga example, hindi dahilan ang pagiging impeachment case para talikuran ang tamang forma na mahalaga para sa maayos na presentasyon. Kung hindi, mapupuno ang korte ng mga pleadings na parang gawang high school report, magulo at nakakalito sa hukom. Sa katunayan, ang general o evasive denial ay maaaring ituring na implicit admission. Yun po yung pinapaliwanag ni Congresswoman Luistro kanina, na nagbibigay ng pagkakataon sa kabilang panig na magsampa ng motion for judgment on the pleadings o summary judgment. Kapag ito ay naaprubahan, maaaring maging nakakahiya para sa abogado. Ang sagot ay puno ng pangkalahatang pagtanggi, hindi nagkakaugnay na argumento, mga paligoy-ligoy na pahayag, na tila ginawa ng first year law student o ordinaryong tao na gumamit lang ng AI. Ouch! Ano kayo masasabi dito ng Fortune Narbasa law firm? Ano? Sa legal na termino, ang sagot ay nabigong maglatag ng malinaw na issue sa mahalagang katotohanan. Halimbawa, walang tiyak na pagtanggi sa alegasyon tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni Sara, kahit may dokumentaryong ebidensya tulad ng SALN, COA reports at Quadcom findings. Dapat sana ay tinutulan nila ang mga dokumentong ito. Wala ring tiyak na pagtanggi sa alegasyon ng pagbabanta sa buhay ng first couple at ng speaker o sa anumay pag-utos na ipapapatay sila. Sinabi lang na walang kahit kaunting katiting na ebidensya. Gayunman, inamin mismo ni Sara sa mga panayam na nagbanta siya at nagbigay lamang ng paliwanag na hindi naman nakakapawalang sala sa krimen. Malamang ay ipapakita ang video nito sa paglilitis. Hindi rin lubos na sinamantala ng depensa ang pagkakataong ibinigay ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives kung saan dati nilang iginiit ang paglabag sa due process. Sa halip, tila nais lamang nilang patagalin ang kaso ng walang katapusan. Ironically, nagbibigay ito ng mas maraming oras sa prosecution upang pagtibayin ang kanilang ebidensya at maglatag ng matibay na kaso sa paglilitis, habang pinapatagal ni na Fortune at Narbasa ang usapin, lalo namang nahahamon ang prosecution na gawing siguradong panalo ang kanilang kaso. Samantala, ang 1/4 boto ng Kamara ay tila nakuha na. At indeed, yan po ay nabalita. Ayon po sa balita ng politico.com.ph, hindi bababa sa 200 na pirma na ng mga kongresista ang nasecure na ng majority leader na si Congressman Sandro Marcos. O ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Congresswoman Luistro. Dalawang abogado ni VP Sara. I think there is, Oo, it sabi po can be niya, considered, Opo, sige yeah. po, go ahead, ma'am. I think this can be considered as preliminary matters, no? So kung may concern talaga yung justice members about the entry of appearance of Attorney Powa and Attorney Monsaya, dapat ngayong Wednesday ma-address na. Ito naman yung appearance, ang naging initial reaction diyan ni Congressman Terry Ridon. Hindi lang initial, series of reactions na kasi marami ng pagkakataon na siya po ay nagpahayag tungkol po dito, ay kanila pong questionin yung appearance ng dalawang abogado nitong si Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang dalawang abogado po na ito ay si Attorney Michael Powa at saka si Attorney Raymond Monsayak, na sa paniniwala po ni Congressman Ridon ay mga taong involved din mismo sa misappropriations ng confidential funds. In fact, ito pong si Raymond Monsayak sa paragraph 18 ng sinumpaang salaysay nito pong si Ramil Madriaga ay categorically minention po siya doon na dinalhan po ng isang duffel bag ng pera na naglalaman po ng milyones, at ito po ay sa lokasyon sa Timog area na isang comedy bar, no? Kaya ang paniniwala, hindi pa pwedeng maging abogado sapagkat baka ang gawin lamang po ng dalawang abogado po na ito during the time na sila po itatanungin na
kung sila po ba'y may nalalaman, i-invoke po nila yung lawyer-client privilege, no? Which is sa paniniwala po ni Congressman Ridon ay hindi po dapat sapagkat party involved ito pong dalawang abogado po na ito. Ano po ang remedy dyan? Ayon po kay Congressman Ridon at sa pagpapaliwanag na rin nito pong si Congresswoman Jinky Luistro, magmo-motion po ang isang miyembro ng Committee on Justice kaugnay po ng kanilang pagtutol sa appearance ng dalawang abogado na ito. At syempre, kapag wala pong nag-object, automatic po ang motion ay aprobado. Pero definitely may mag-o-object po dyan katulad po ni Bong Suntay na bastos na kongresista dahil kakampi po siya ni Sara Duterte. Kaya magkakaroon po yan ng botohan at yun po ang aalamin natin. Kung papabor po ba ang majority para po i-exclude o tanggalin bilang abogado ito pong dalawa na ito sa panig ni Sara Duterte. Balik po tayo dito. Mamaya mapapakinggan din po natin yung interview naman kay Attorney Michael Powa for the sake of fairness. Ito po yun. Papakinggan din po natin yung panig nila Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Michael Powa. Natin ito. Ayun. So that come the determination of sufficiency in ground, tuloy-tuloy na tayo sa hearing proper. Kung isa pa po, pagdating daw sa determination ninyo ng sufficiency in form, in substance, iba yung standards ninyo pagdating sa President, iba yung nagiging standards ninyo pagdating sa Vice President. I don't think so, Robert. No? Kasi maliwanag yung naging manifestation ng mga justice members doon sa impeachment against the President. The complainant failed to show the personal participation of the President in the commission of the offense which are being charged to the ground of impeachment. Like for example, yung sinasabi nilang corruption. The members were asking the complainant, what proof do you have to show the personal participation of the President? That is necessary for us to be able to establish the factual nexus, yung connection between the offense and the ground. Wala silang maipakitang personal connection o ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Unlike dito, kay Sara Duterte in particular, yung threat, yung utterance po niya ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos during a live streaming. No? At syempre, ito po yon. Ipakita ko lamang po sa inyong lahat. Kaya hindi po nila maitatanggi na meron po talagang basihan na isang impeachable offense dito po kay Sara Duterte. At ito nga po yun. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Di ba? Paano nila itatanggi ngayon yan? In fact, marami na pong nagbigay ng komentaryo tungkol po dyan at isa si Fiscal EJ sa kanyang paniniwala, sapat talaga ang basihan na yan para po sa impeachment nito pong si Sara Duterte. At muli po nating ipaparinig sa inyo ang tungkol po dyan. Impeachment trial, dapat bang i-convict si Vice President Sara Duterte dahil sa assassination plot niya kay PBBM? Muli po natin balikan ang vlog ni Fiscal EJ tungkol po dyan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nagputos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes.
Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. An act so grave, ha? Na hindi pwedeng sabihin lang na, hindi, mainit lang ang ulo ko, kaya ko lang nasabi yun. No? Balik tayo dito po sa pakikinig kay Congresswoman Luistro. Which is present doon sa impeachment complaint against the Vice President. The example that I commonly cite is the threat as one of the grounds. No? Yan. It was the Vice President herself Tama. who was uttering those threats to the public, and those threats are addressed to the President, the First Lady, and the former Speaker. So, yung hinahanap ng members na personal participation sa impeachment against the President, nakita nila dito kay Vice President. Kasi dun sa threat niya, as an example, it was herself who was uttering those threats, no? So, they are alleging that personal participation constitutes the offense that establishes the ground for impeachment, no? Let us go back to the ruling in Merceditas Gutierrez. Sa determination ng form and substance, the Supreme Court said this will be based in the exclusive judgment of the members of the Justice Committee. 54-1. So, more than the majority, the super majority have spoken already that the third and the fourth impeachment complaint both complied in the standards of form and substance. Narinig ninyo, ha? Right. And pagdating dun sa sinasabi nilang may disparity o double standard kami with respect dun sa aming impeachment proceeding against the President vis-a-vis the impeachment proceeding against the Vice President, we totally disagree to that. Kasi very evident yung requirement ng personal participation for us to be able to establish factual nexus. Dun kay Presidente, walang personal participation. Dito kay VP, take the case of threat. Very clear ang personal participation. Alright. At least I am amplifying the arguments that were raised by the members of the Justice Committee. This is me amplifying the arguments, the manifestations that was shared by the Justice members during the deliberation of both impeachment complaints. Okay, ngayon, pakinggan naman natin yung side ng kampo ni Sara Duterte. Ito po ay si Attorney Michael Powa. Magandang umaga rin po, Ma'am Doris, at magandang umaga, Sir Robert, at salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Kaya nga ng tanong ko partner kanila, handa na ba kayo? Parang labo-labo na to. Handa naman po tayo. In fact, diba, last year, meron namang naunang ganitong mga round of impeachment complaints. So, hindi naman po natigil mag-prepare ang ating defense team. So, handa naman po tayo. Masasabi natin handang-handa tayo. Okay. Pero sabi kahapon ni Terry Ridon, Handang-handa daw sila. Pero ayon sa isang abogado, palpak, no? Palpak daw po. At walang kwenta. Sa paghahambing niya nga po, pinakamabuti na, basahin po natin muli yung sinabi na Attorney Garrido. Pang-amateur sa pinakamabuti, isang pirasong papel na walang halaga sa pinakamasama. Ganun po i-describe ni Attorney Wilfredo Garrido ang paghahanda na sinasabi ni Attorney Michael Powa. Magulo at palpak in short. sumagot nga ang Vice Presidente, pero walay daw laman. Wala daw laman? Oo, ano ang reaction niyo doon, Attorney? Tayo naman po, we believe that Congressman Ridon and even other lawmakers are entitled to their opinion. Sa atin, ang pananaw lang naman po natin is wala naman po kasing sapat na ultimate facts, no, na nailagay doon sa lahat doon sa mga impeachment complaints. So that is why wala naman pong dapat talaga sagutin ng ating Vice Presidente. Pero Nagtataka ako sa abogado na ito, naturingang abogado para sabihin niya na walang ultimate fact. Ito nga, ultimate fact na nga yung pinanood ko po sa inyo Ito, mga tolo, ultimate fact ito. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko.
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Umales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, katumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ultimate fact yan. Pero syempre, dahil abogado po siya ni Sara Duterte at yun po yung kanilang sagot na tinawag ni Wilfredo Garrido na magulo at palpak, ikinumpara sa isang amateur na abogado sa pinakamabuti na at walang kwenta o walang halagang piraso ng papel sa pinakamasama, wala tayong magagawa dyan. No? Kung yan po talaga yung argumento Sa ganun pa man, siguro tatandaan natin, no, in fact, hindi mag-file ng answer ang respondent o ang vice presidente ay deemed controverted naman yung mga issues, no? O ibig sabihin, wala tayong ina-admit kahit hindi mag-file ng answer. Pero sa ganun pa man, kami nakita natin na marapat na mag-file man lang ng answer para makita din naman ng respeto sa institusyon, no, at sa proseso. Siguro, attorney, bigyan natin ng overview yung mga kapamilya natin without going into the full details. Kumbaga, ano po ang pinaka-sustansya ng sagot ng Vice President sa kaluwat ka ng mga accusation na ibinabato po sa kanya? Opo, batay po dun sa ating answer, I would say, siguro gawin na lang natin 2 main points. Yung unang point is really on the constitutionality ng proceedings. Alright. Ang sinasabi po natin doon ay sa aming pananaw, technical na naman sila mga tol. Iniiwasan talaga nila yung issue. Nagtataka talaga ako. Hindi matatapos ito kung patuloy ninyong iiwasan Mga Duterte supporter, no? Hindi matatapos ang issue na ito kung patuloy na iniiwasan. Kaya magpapaulit-ulit lamang. Manalo man kayo rito, uulit lamang ito next year. Pero tingin ko, hindi na aabot ng next year ito mga tol kasi kung iaakit nila uli ito sa Korte Suprema, di magkakadelay-delay na naman doon. Pero magpapatuloy ang Senado sa hearing at trial No, hindi na si Chis Escudero ang nakaupo. Si Senate President Tito Soto na. Ang kailangan na lamang matapos ng proseso sa House of Representatives and then the trial shall begin forthwith diyan po sa impeachment court sa Senado. nagkaroon ng ibang standards or double standards, ika nga, doon sa naging pagsusuri sa sufficiency in form and substance pagdating doon sa mga impeachment complaints na naihain laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging pagsusuri naman doon sa impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. So, Ang lakas mambola talaga ng kampo ni Sara Duterte. Hoy, napanood po ng sambayan ng Pilipino kung paano po isinagawa ang determination ng sufficiency in form and in substance ng both impeachment complaint ni na Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte President wannabe. Kaya wag nyo na kami linlangin. Anyway, wala rin naman pala tayong madidinig dito kung hindi yung binasa ko lamang din sa inyo kanina mga tol. Kaya wag na po natin pakinggan. Ayun na, yung mismong binasa ko sa inyo kanina, yun na po yung suma total buod ng kanilang sagot na nakasulat sa 13 pages ad cautelam reply nila sa Committee on Justice. And with that, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po'y hindi DDS, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, i-share nyo na rin po itong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.